morning mga boss. So pupunta tayo ngayon sa shop ni Moto Brothers para parimap natin yung Boomerang Set 5. Hindi natin makukunan yung biyahe ko dahil cellphone na yung gamit ko pang record. Pagdating na siguro doon, i-video natin yung paano i-remap ko. Ito mga boss, kita-kits doon. Ayun mga boss, dito na tayo sa Moto Fathers. Sa ating magparimap yung click yung PCX na ito. So pangatlo pa tayo. Yun na, dumating na si Boss Bray. Boss Bray, gawin mo na Boss Bray. Masama pa pakiramdam yan ha. Yun, hinahan na rin ni Boss Bray. Gamit niya pang parimap. Isang muffler shop para ipalagay yung pang sensor. So, nalagay na yung pang sensor niya. Ito na ha. Turn ko na para sa remap. Pinapasok na ni Boss Bray. Bray, para sa inyo ang ilalagay natin. Para sa EFR meter, para makita natin yung air fuel mixture niya. So that's why nagpalagay tayo ng band sensor. Pag wala na ito, hindi natin alam kung ilan na EFR niya. Kaya di rin natin alam kung ilan yung ilalagay natin, dagdag ba o bawas. Yan naman pang remap saan? Ito yung pang remap. Module lang pang remap. Ito yung positive negative ng EFR meter. So dinidetadyo lang namin ni Boss Bray kung paano mag-remap. So ito Boss Bray, Yan yung mapa. EFR mo, 16, 15. Kapag yan, hindi pa gumagana yung auto sensor. Pero pag gumana yan, pupunta na ng 14. Yung 14.7, normal na yan. 14.7. Oo, kasi yan yung standard ng ECU. Tinatawag niya yan na safe lean. Kaya minsan, puti yung spark plug dahil dyan. Pero yan kasi yung standard ng ECU. Para maliwanagan tayo lahat pagdating sa pag-remap. Ang hindi kontrolado ng ECU, yung full throttle.
remap dito, hindi yung copy paste ha. Iba kasi yung remap copy paste eh. So, kaya kailangan may dyno. Taas natin yung RPM limit mo. Pero konti lang. Stock engine lang naman to. 9.8 yung ano eh, stock eh. Gagawin lang natin 10,000. Mula dito sa baba ng ano, wide open throttle, kontrolado ni ECU yan. Mula dito hanggang dito sa baba, kontrolado lahat ni ECU yan. Na kahit lagyan mo ng ano, ng value, ibabalik pa rin ng 14.7. Matangin na yan, nandito ko pa. Pero pag nireg mo siya ng pataas, hindi mo siya mabibigyan ng oras para makapagbalik siya ng 14.7. Katulad nito, ay puta. Lolo ko na yung auto-sense natin, kahit pa. Parang nagdi-disconnect. Diba? 13. Pero kapag binabad mo yun doon sa gitna, ano yan, ibabalik ng ECU ng 14.7. Simulan ko na to, sir. Tingnan muna natin yung ano. Power mo na i-stop. So, yan naman boss Bry, para saan yung reading niyan? Ano boss? Horsepower ng motor. Horsepower. Isa pa. Stock to ha, boss ha. Hindi pa nare-remap. So yung 14.9 na yun, okay na yun? Okay na rin sa stock engine. 14.9 talaga. Pasok muna tayo na hindi natin ginagalaw yung fuel map. Mamaya kasi dati nang nakaremap, babalik muna natin sa stock. Yan si Boss Bry.
So yung mga yung boss Bry, ina-adjust mo. Oo. Ina-explain nila kung paano yung adjustment. Para saan yung adjustment. Mga 14 yan ngayon. Tingnan natin mamaya po. Ma-input to. Natin 12 siya, di ba boss? Wala na tayong gagalawin dyan. Sakto lang AMR niya. Ay, hindi na tayo gagalaw dyan. Kung wala tayong AMR meter, at dinagyan natin yan, hindi natin alam mangyari. Pwedeng malunod. Pag nagdagdag ka, pwede pa malunod. Hindi sa gumanda yung takbo ng motor, papangit pa. Yun, Hindi na natin i-explain Sir Brian. Hindi na natin pakikialaman yan. Ito na lang, low RPM. So yung ina-adjust naman ni Boss Brian ay Wide open throttle sa low RPM. Pero sa high RPM, okay na tayo, 12 na yun. Sakto lang. Ano, 14.7. Diba? Standard kasi ng ECU. Ngayon, stock ECU kasi ito kaya ganyan. Pero pag nag-racing ECU ka, kayang i-12 lahat. Matatanggal kasi yung control ng ECU. Transfer.
13 na siya, di ba? Pero pag binabad mo yan, babalik ng 14.7 yun. Explain ni Boss Pre, nalobat niyo yung cellphone kaya nag-charge muna tayo. Ano kasi, ang may dalawang klase na tuning, closed loop at saka open loop. Sa Rimac, stock ECU, ano to, ma-closed loop lang. Kaya tinawag na closed loop, hindi pa natin matanggal yung control ng ECU. May standard kasi itong mga ECU. Sa Honda, 14.7. Hindi natin maalis yun. Kaya yung iba nagre-racing ECU para makontrol nila mula idle hanggang full throttle. Yun naman yung tinatawag na Open loop. Open loop yun. Lalo na pag kargado, hindi na pwede yung 14.7 ng AFR mo. Kaya ginagawa, dinodose nila lahat, pinapine tuning lahat. So ngayon, kanina 14.9, yung huling ano natin, 15.7 ba po? Oo, 15.7 pinakamataas. Masya. Pero naka-remap na yan ha. Nung 14.9. 14.9 naka-remap na siya. Niremap ko siya dati. Pero wala siyang dyno. Kaya pinaulit ko. So ngayon, yung huling remap, nasa 15.7 na siya. Tumaas siya. Napaklas na ni Boss Bray. Dito nga pala sa Moto Brothers, hindi lang remapping sila. Nag-tune up din sila rito ah. Si CVT cleaning. O sa mga naghahanap ng pipe ng PCX, meron dito E-Tech. Pasadya ng elbow nito, sukat ng elbow nito Boss Bray, 32 mm straight. Kaya hanggang 190cc. Pang PCX to ha. E-Tech. Price nito Boss Bray, presyo 4.8. Naka E-Tech ka na. Pa PCX 160. Ano, B1. Mga silent killer, B1, mga PCX. O B1, silent killer meron din. Pa PCX 160. Yung 3.5 yun. Yun, 3.5 naman daw yun. Kung gusto nyo trusted talaga na shop, tsaka pagdating sa pagre-remap ha, Moto Brothers. Hindi ko natin testing eh. Malaki tiwala ako rito. Kasi pag di daw tinesting, baka mawala na remap eh. So yun, tapos na tayo. Pauwi na tayo. Papaalam muna tayo. Mas Bray, thank you. Ingat po. Jing. Ingat.